Dahil tinitingnan po namin yung yung bagong sistema, yung programa namin na ginawa. Para alam naman natin dahil sa gera, tataasan ng presyo. Kaya marami kaming ginagawang iba't ibang bagay. Mga initiative para hindi naman masyado mabigat sa inyo. Sige po, good morning, Sir President. Malilate na kayo sa pagkakas. Thank you po sa Pagkailan na tayo ng fair weekly discount para hindi naman sila may 20% na yan. Ito yung Regular. So malaking tulong po sa kanila. And the QR code para meron silang feedback kapag meron nagkabisabi na yan. Sige. tumpong sa atin. Ayan, gagamitin nyo. Sana hindi nyo kailangan gamitin yung QR code. Pero pag kami problema, sabihan nyo kami para maayos. Maraming salamat po sa programa niyo. Ay, sige ma'am. Sana po pagtuloy-tuloy po yung programa. Tuloy-tuloy to. Hindi namin basta ganito yung presyo ng langis. Wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ng paraan para medyo mas magang sa tao. Malaking tulong po para sa aming mga pasahero to. Saka lalo na po sa mga operators. I'm so happy na marinig yan. Opo. Sana magtuloy-tuloy ibig po. sabihin, effective naman yung aming ginagawa. Yes. So ilalagyan na natin ng pastel sir para alam na sila. Tulad po ng sinabi ng ating Pangulo, ang kautusan niya po sa kagawaran ng transportasyon ay tiyakin na mayroong pampublikong sasakyan na bumabiyahe upang sa ganon hindi naman po mahirapan ang ating mga commuters. Pangalawa po na tiyakin na may maiuwi pa rin kita ang ating mga driver, mga operator, mga tsuper at sa ganun naman di rin nakakadagdag ng perwisyo sa mga commuters. So ito po yung layunin ng ating service contracting program. Under this program, we make sure that the government pays the operator and the driver a certain amount of peso, like 30 pesos po per kilometer pagdating sa ating mga traditional jeepney. Pagdating naman sa ating mga modern, 40 peso po kada kilometro. Sa bus naman, 100 kilometers per liter. But ang kapalit naman po nito ay bibigyan din natin ng diskwento ang ating mga mananakay, which is 20% under service contracting program. Now, on top of the 20%, kung kayo po ay matanda na, senior citizen, PWD or estudyante, may karagdagang 20% ulit po. So kapag kayo estudyante, 40% po ang maasahan yung diskwento kapag kayo po ay sumakay sa isang pampublikong sasakyan na napapaloob sa Net Service Contracting Program. Nauna po lahat, sobrang laking dagok po sa aming mga driver nung biglang tumaas po ang gas. Kasi po, halos tumubli po ang presyo. Halos kami mga driver po, wala na rin po kaming naiuuwi. Gusto na rin po namin sumuko sana. Pero sinabi ko po sa mga kasama kong driver, huwag tayo susuko. Kasi pag sumuko tayo, lalo tayo matatambay. Wala tayo may papakain sa pamilya natin. At isa pa po doon, pag sumuko tayo, wala rin pong masasakyan ang mga mananakay natin. Sobrang laking tulong din po sa amin kasi nga po, bis na yung pandiesel po namin ay madadagdagan na. Tapos yung ibang kikitain po namin, mapupunta na rin po sa amin, sa mga pamilya po namin. Hindi rin po sa amin mga driver lang ang tulong Ganon din po sa mga mananakay po natin. Malaking tulong din po sa kanila yan. Nagpapasalamat po kaming mga driver na nabigyan nyo po ng tugon ng aming problema. Lalong-lalo na po sa diesel, tsaka ganon din po sa ating DOTR na nag-isip po kayo kung paano kami matutulungan mga driver. Naging hamon po sa amin, ma'am, dahil sa sobrang taas ng diesel, hindi nakakayanan ng mga driver namin dahil napupunta lang daw lahat sa diesel yung kanilang kinikita. Malaking tulong po itong service contracting po. Kahit na po may discounted na 20% sa regular na passenger, tapos yung mga estudyante, senior, may 40% po sila. Mayroon pa rin po kaming kikitain, malaking bagay po, dahil po doon sa ibibigay na ayuda ng gobyerno sa amin, ma'am. Ganda ang layunin ng ating pamahalaan sa proyektong ito ng service contracting ng LTFRB. Napakalaking bagay kasi para sa amin ang diskwento sa pamasahe. Thank you po.
Attorney, pwede niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon at tungkol dito sa SCP at paano ito makakatulong sa ating mga kababayan? Opo, ang SCP po o yung tinatawag natin na Service Contracting Program ay ini-implement po ng DOTR at LTFRB kung saan po ang ating pong mga operator na ma-onboard po natin dito ay babayaran po ng gobyerno ng per kilometro. Kung modern jeep po ay 40 per kilometers at kung traditional naman po ay 30 per kilometers at a maximum of 100 kilometers per day. In exchange naman po, yung mga sasali po sa programa dito ay magbibigay ng 20% lower fare with sa existing fare po natin. Ano po ba yung proseso kung paano sila makakasali dito sa SCP, Attorney? Opo, ang LTFRB po nag-identify po tayo ng mga ruta nationwide at nag-launch po tayo ng atin pong online onboarding. Ngayon po pupunta lang po ang ating mga operator sa online onboarding platform po natin na makikita po sa Facebook ng LTFRB kung saan ilalagay po nila yung mga detalye ng kanilang mga sasakyan. Tapos pagkatapos po nun ay magkakaroon na po sila ng QR code. Yung QR code naman po na yun ay gagamitin para po mai-report nila ang bawat biyahe po na kanilang gagawin. Sa nabanggit niyo po kanina, no, tulad ng nabanggit niyo kanina, may allocated financial support sa mga driver at operator. So 100 per kilometer kada bus unit para sa busway. At ang makikinabang dito ay aabot na 50 operators, 500 bus units at tinatayang 300,000 na pasahero bawat araw. So ano naman po ang makukuhang benepisyo ng mga mga sumasakay araw-araw dito, Attorney? Ayun po katulad nga po ng sinabi ko, dun sa existing fare po natin, kung kasama ka po sa programa, mas mababa po ng 20% ang iyong pamasahe. So kung ang pamasahe mo po ay ang modern jeep po ngayon ay 15, ang babayaran na lang po ng ating pasahero ay 12. In addition po dito, kung ikaw po ay senior citizen at ikaw po ay estudyante, may 20% discount pa po. Okay, nakikita po natin sa mga screens natin ngayon ang pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga electronic jeepneys. Ito po ay upang masiguro na ang mga enrolled units ay sumusunod sa requirements. Ilan na dito ay ang pagkakaroon ng tarpaulins tungkol sa programa at ang fare matrix. Attorney, matanong ko lang, paano po kung sakali na wala pong tarpaulins and fare matrix yung isang unit? Yun po, hindi po yun kasama. Ibig sabihin, hindi po babayaran ng gobyerno ang kanilang tinakbo at hindi rin po sila magbibigay ng 20% lower fare. So, ibig sabihin po, ang bawat pong bus or e-jeeps po dito ay markado. Kumbaga. Tama po yun. Meron po tayong mandatory po ang paglalagay nila ng tarpaulin. Ngayon po, kung tumatakbo po sila at hindi nila nilagyan ng tarpaulin tapos maniningil sila sa gobyerno, isusokos po namin sila at pwedeng masuspinde at makansila ang kanilang mga prangkisa. Attorney, matanong ko lang din po, ano-ano po bang ruta ang cover nitong SCP? Ito po ba ay nationwide din? Tama yan, Miss Chen. Nationwide po ang ating ruta. Around 803 routes po yung atin pong na-identify. Importante po dito sa NCR yung mga feeder routes po kung saan yung mga dulo po ng mga jeep or nung bus or nung UV Express ay papunta po sa ating mga mass transits katulad ng LRT, MRT at ang ating busway. Meron din po tayo nationwide sa iba't ibang probinsya. Ang naging priority naman po natin dito ay yung mga modern jeeps at mga modern UV Express. Nabanggit niyo po kanina na meron kayong parang tinatrack ninyo yung mga e-jeeps, buses na kasama dito sa SCP. Paano naman po yung hindi sila nakaka-access sa internet? Meron po bang manual verification? Nagre-ready po tayo doon, nakalagay po sa ating guidelines na kapag hindi po posible ang pag-scan ng QR, pwede po tayong mag-manual. Pero ito po, makikita nyo po yung pagpasok po ni Presidente dito, meron pong QR code. Yan po yung ini-scan po ng mga inspektor, ng mga kasama sa programa. Bukod po dito, pwede rin po yan i-scan ng ating mga pasahero para mag-iwan naman po sila ng mga komento nila, whether maganda or hindi, para po sa mas makakapag-improve na serbisyo po sa ating mga publiko. Okay po. At ito po, matanong ko lang din po, syempre, concern din ng mga operators and drivers kung papaano nila makukuha yung benepisyong ito from the government. Opo, kaya importante po yung sinasabi po natin na may scan nila yung QR code kasi yung QR code po nila ay unique
sa bawat sasakyan na kasama po dito sa programa. Pagka-scan po nila, after 1 day po, ipoproseso na po ng LTFRB at idedeposito na po namin yung kanilang kabayaran doon sa araw po na yun. Kunwari po ngayon, Lunes, ang target po natin dito, by Wednesday or Thursday, mababayaran na po ang ating mga operators. Yun naman po ay direkta po ba sa operators or direkta po sa drivers? Direkta- Paano po ang kalakaran? Direkta po ito sa mga operators, sa bank accounts po ng operators kasi ang mga naka-onboard po sa atin ay yung mga operators po. So kumbaga po, ang operators na ang bahala na mag-distribute noong pong subsidy from the government doon sa kanilang mga drivers. Tama po yun. Sila na po ang bahala kung paano po magiging hatian nila doon sa binayad po ng gobyerno sa kilometrong tinakbo po nila. Para lamang po malinaw, meron pong rates para sa program na ito. Inuulit lamang po namin 100 per kilometer for EDSA carousel, yung mga public utility buses. 30 pesos per kilometer naman, maximum of 100 kilometers for traditional jeepneys and UV Express. 40 pesos per kilometer naman, maximum of 100 kilometers for modern jeepneys and UV Express. At 82 per kilometer, maximum of 100 kilometers for city buses. Tama po yun, Miss Chen. Tama po. Magkano po ba ang naka-allot na budget natin dito, attorney? Sa ngayon po, ang nakalaan po ay 800 million. Nakikita nga po natin dito na baka hindi tumagal. Kaya po nag-request na po ang DOTR sa Malacanang na madagdagan po ang ating pondo at sigurado naman po dahil nakikita po ng ating presidente yung ginhawa na madadala nito sa ating mga operators and pasahero. Napakahirap po nito para sa ating transportation sector, attorney, kasi makikita ninyo sa pagtaas po ng presyo ng gasolina at ng ilang produktong petrolyo, ang nangyayari po ay nahihirapan na kumita at mag-uwi ng kita sa kanilang pamilya ang operators at saka ang ating mga drivers. So ito po, lahat ng ito ay dahil po sa sigalot na nangyari sa Middle East. Kumbaga, ang bansa natin ay isa po sa nakakaramdam ng epekto nito. Nang magsimula nga po doon ng kaguluhan, hindi naman po tayo iniwan ng ating Pangulo, kaya po nagkaroon ng SCP para po magkaroon ng financial support para sa ating operators and also sa ating mga drivers. Tama po yun, Miss Chen. Kitang-kita po natin na ang ating pong Pangulo at ang ating pong gobyerno ay hindi po tumitigil na maghanap ng paraan kung paano po matulungan ang ating mga kasamahan sa transportasyon at para matulungan din po at mapaginhawa ang biyahe ng ating mga pasahero. Tama po. Paano naman po nito nakakatulong sa pasahero tungkol doon sa masigurado nila na yung units na bumabiyahe ay enough? Yun po ang dahil marami po tayong nakita na yung iba pong mga ating mga jeepney operators ay hindi na po bumabiyahe dahil nga po sa mahal po ng gasolina. With this service contracting po, nakikita po natin na lahat po sila ngayon, na lahat ng kasama dito ay babiyahe upang maglingkod sa ating mga pasahero. Kumbaga assurance din po ito sa ating mga passengers na hindi po kayo magkakaroon ng problema, na hindi magkakaroon ng kakulangan sa transportasyon at makakauwi kayo ng maayos at matiwasay with discount. Tama po yun. Yun po ang alinsunod po sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. Sinisigurado po natin na meron pong mga masasakyan ang ating mga kababayan para po makasama at makasama ang kanilang pamilya at makapasok sa mga kanilang mga trabaho sa umaga. At ngayon po, medyo bumababa na ang ating mga produktong petrolyo. Pero nakikita naman po natin yung efforts po ng government na gabayan at saka suportahan ang lahat po ng sektor na nandito po sa Pilipinas. Tama po. Sa nakikita po natin nakikipag-usap din po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pagtatapos po ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Araneta Center Terminal, nakatitiyak ang mga operators at drivers ng mga pampublikong sasakyan na sila ay hindi mapag-iiwanan. Kaagapay nila ang pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo upang masiguro na may kita silang maiuuwi sa kanilang pamilya. Para naman sa mga commuters, sinisigurado ng administrasyon na may sapat na units ang bumabiyahe araw-araw. Ito ay patunay lamang na ginagawa lahat ng ating Pangulo para tuparin ang kanyang pangako
na sa bagong Pilipinas, walang Pilipino ang mapag-iiwanan. Nagpapasalamat din po kami sa ating kasama ngayong umaga mula sa LTFRB, Attorney. Maraming salamat po at nakasama ko po kayo, Miss Chen, upang ipahayag po ang programa ng DOTR at LTFRB at ng administrasyon po ni Presidente Ferdinand.